Sa wakas Season 2 na nga mga idol, at napakalawak na nga ng taniman ni Hirko bukod sa sandamakmak niyang chicks, na pinangunahan na nga ni Lasty at Florem, habang ibinida naman ni Senna ang mga mapulang kamatis ni Hirko at iba pa. Ipinagmalaki rin ng mga elf ang kakayahan nila sa pagcraft habang ipinagmayabang naman ng mga dwarf ang kanilang mga alak. Si baby ko naman ito napuyat ko na naman kagabi habang sila Lulusi naman ay nagpapraktis ng kanilang mga linyahan sa pagdating ng iba pang bisita sa kanilang munting nayon. Kasama syempre ang pinakaswerteng kumag na si Hirko na mapapasana all ka na lang talaga. Busy na nga ang lahat dahil sa pagdami nila sa Tree Village, na siyang pinag-aalala ng ating bida at baka kailanganin na raw nilang magtayo ng isa pang panibagong village. Agad naman itong sinang-ayunan ng iba at di raw masamang ideya ito lalo na at dumarami na nga sila. Kaya naman kanya-kanya na silang toka para mapaghandaan ito, pero syempre mawawala ba naman ang pagkain na inihanda nila Ann. Ang kanyang overhead maid na siyang nagustuhan ni Hirko at bago nga raw ito putahe ng dalaga. Ayon naman kay Tia ay perfect na snack daw ito lalo na para sa iba habang nagtatrabaho, na siyang sinang-ayunan naman ni Hirko at siya na nga lang daw mismo ang magdadala sa iba pa. Since busy nga ang lahat. Siyang tunay nga ay last pag nasa trabaho ang mga dalaga nating natoka bilang village clerks, at halos imposible nga raw na matrak ang mga pagkain at materyales ng kanilang lumalago na village ngayon. Halos magmakaawa na nga ang iba kaya sinigurado naman ng ating bida na may backup na silang darating, at siyang tunay nga ay dumating itong si Florem kasama ang iba pang mga tropa niya mula sa Demonic Kingdom, na siyang magiging kaagapay na nila mula ngayon. Ibinalita naman ni Gran Maria na okay lang lahat sa paligid nila. Ayon naman kay Leia ay pinasurvey niya raw itong si Gran Maria sa paligid since kailangan nga nilang makahanap ng potensyal na lugar para sa panibagong plano nilang gagawing village. Dagdag pa nito na pinakamaganda raw na kunin nila ay sa parteng timog sa kabila ng ilog, nang sa ganon ay taglay parent daw nila ang advantage. Pinagtaka na nga ito ni Hirko at para sa ang advantage. Paliwanag naman ni Leia ay para raw safe sila. Kung sakali lang naman na magkaroon ng rebelyon, at mabuti na raw na maingat sila at laging handa. Sa bagay, may punto ka, ika na nga lang ni Hirko. Pinuntahan na nga nila ang lugar na siyang kinamangha ng ating bida, at bukod nga raw sa maganda ay madaling makita. Una na nga nilang ginawa ay magputol ng mga puno para makagawa ng daan na kokonekta sa dalawang village. Sa kasamaang palad ay di kaya ng mga tauhan niya at singtigas nga raw ng bakal. Kaya bumida na nga itong si Hirko gamit ang kanyang pangmalakasang almighty farming tool na binasik lang na parang noodles ang nasabing mga puno. Pagkatapos nito ay gumawa na nga sila ng tulay na pinag-alala ni Hirko na baka masyadong maliit. Ayon naman kay Leia ay mas okay na ganito dahil baka makatawid ang mga halimaw kung sakaling malaking tulay ang gagawin nila. Sa bagay sorry bobo lang, ika na nga lang ni Hirko. Di nagtagal ay gumawa na rin sila ng irrigation system para sa panibagong village, pati estatwa ni Zobaten ay di nga pinalampas ni Hirko at ginawan din. Binisita na nga ito ni Lulusi at ng kanyang bagong panganak na baby. At magpahinga na nga raw muna. Samantala, tulong-tulong naman ang mga butiki at elf sa paggawa ng mga panibagong bahay para ma-accommodate ang dami ng mga bagong villagers, na siyang pinaghandaan na ni Hirko una pa lang, base sa mga natutunan niya dati noong mag-isa pa lang siyang gumawa ng village, para madali na lang sa iba at mag-assemble na lamang. Di nagtagal ay unti-unti na nga nilang natapos ang karamihan sa mga bahay, hanggang sa nagtaka naman si Leia kung ilang residente raw ba ang inaasahan nilang darating, di naman ito masagot ni Hirko at maging siya raw ay di pa sigurado. Sakto namang dumating si Gran Maria at nandyan na nga raw ang bagong batch kasama ni Lord Drime, nang puntahan nila ito ay kasama na nga nito ang grupo ng mga Minotaurs, na pinagtaka ni Hirko at di inakalang ganito ang itsura ng Minotaurs. Nagpakilala namang Gordon ang leader ng grupo na ito, at ipinaliwanag ang sitwasyon nila. Di naman na nagsayang ng oras pa ang ating mga bida at binigyan ng pagkain ang mga ito, ngunit nag-alala si Hirko dahil baka di raw magustuhan ang lugaw na ibinigay nila since wala ngang may alam sa kanila ng tungkol sa mga Minotaurs. Narinig na nga sila ng isang butiki at nagpresentang siya na ang mag-asikaso sa mga ito since may experience siyang makasama ang ilan sa mga ito dati. Laking tulong na nga si butiki ngunit namroblema na naman sila nang tignan na nila ng mga bahay. Dahil nang liit ito bigla kumpara sa mga dambuhalang katawan ng mga Minotaurs, kaya wala silang naging choice kundi dalhin ang mga ito sa main village nila. Walang ano-ano'y biglang dumating si Florem, at may dala na naman nga raw na bagong batch ang kanyang airpat, mga centaurs naman,
Naubod ng Moldita at nagpakilalang si Gruwald, mula raw sa lahi ni Chief Viscount Big, na pinagtaka naman ni Hirko at mukhang bigatin daw sa Demonic Kingdom kung sino man, nabuwisit na nga ito at bakit tila ang tagal daw ng pagtanggap sa kanila. Walang ano-ano'y sila Teochi na nga ang humarap dito, isa sa mga clerk na kasama ni Florem, at di nga raw alam ni Hirko ang kalakaran sa mga ganitong bagay kaya ito na ang pinaharap at baka masapak niya pa raw ito wala sa oras. Mayabang peren nga ang kabayo at magmadali raw sila lalo't napagod sila sa biyahe, ngunit kalmado peren siyang kinausap nila Teochi, at ayos-ayusin daw ang pagsasalita lalo na at dayo lang naman at wala sa lugaw nila. Nabago lamang ang tono nito nang magpakilala sila Teochi na anak ni Count Drawa. Isang kontesa habang siya malayong kalahi ng naman ng kanilang chief. Kalaunan ay pinakita na nga lang ang sobrang pagsorry nito sa ating bida at sa naging asal niya. Kagaya kanina ay muli na nga nilang prinoblema ang tutuluyan ng mga centaurs, since di na naman kasya sa bahay na ginawa nila. Hanggang sa mapagkasunduan na nga lang nila na patuloyin ito sa kuweba kung saan naroroon ang mga Lamia, habang napamura na lamang si Lea at hype na ano raw ba silbi nitong mga ginawa nilang bahay. Oo na nga lang ang ating bida hanggang sa salubungin na naman sila ng mga bagong dayo, at sa pagkakataong ito ay mga babae namang dinala ng mga lamya at nakita nga lang daw nilang gumagala sa gubat ng mga nakapaa lamang. Kung anong kinatahimik ng mga ito ay yun naman ang kinadaldal ng isang putol na kahoy na siyang bumati sa kanila, at nagpakilalang si Igo. Lumalabas na mga wood spirits ang mga ito, na kayang magpalit anyo bilang isang tanim o puno, na siya nilang proteksyon sa mga halimaw. Ngunit kapag nasugatan sila sa estadong ito, ay pansamantala silang hindi nakakapag-transform. Nawasak nga raw ang kanilang lugar dahil sa pagbaha na kagagawa ng mga tao hanggang sa makilala nga raw nila si Michael na siyang nagturo sa kanila ng village na ito. Nabahala na nga sila at baka gutom na raw ang mga ito ngunit tumanggi lamang ang mga ito, di raw nila kailangan ng pagkain, at mas interesado nga raw sila sa kalidad ng lupa nila base sa mga prutas na dala ni Michael dati. Ayun nga at happy-happy na ang mga ito nang dalhin nila sa isang bakanteng taniman. Dito na nga ibinide ni Hirko ang kanilang mga bagong gawang bahay at sakto raw may titira na rito. Ngunit muli ay tinanggihan siya ng mga ito at mas gusto nga raw nila sa labas. Sa huli ay mga batang minotaurs na lamang ang pinatira nila sa mga bahay, habang ang mga wood spirits ay nanatili sa labas. Ito namang si Moldita mas pinili na manatili sa sabsaban, ito bagsak na sa pagod. Ito namang mga ito na problema na kakailanganin na nila ngayon ng mas marami pang supply at mga pagkain, pero nang sabihin ni Hirko na gagawa sila ng mas marami pang bahay at mas maayos ay muli silang nabuhayan. Para sa pangarap nilang maginhawang sariling bayan, ayan binanatan na natin Season 2 like at subscribe ka naman, salamat! Para maayos na ma-welcome ang halos 200 bagong villagers nila, ay minabuti ng ating bida na magpatawag ng meeting. Dito nagsorry siya sa iba dahil wala pa silang maayos na tirahan, ito naman o na naman kahit sinasabihan ni Hirko na huwag nang magbaw. Mula kasi nang malaman nito na si Hirko ang pinakamataas na posisyon sa lugar na ito, mataas pa sa lahat ng kontesa at maharlika na kakilala niya ay alikabok nga lang daw siya kumpara sa ating bida. Sinakyan na nga lang ito ni Hirko at binasa ang key cards na hawak ni Ate Clerk, na nagsasabing hahayaan niya ito sa pagkakataong ito. Kaya itaas na nito ang ulo at aasahan niyang magtowes ito dahil sa putok nito. Happy-happy na nga ang Moldita habang ipinaliwanag naman ni Hirko na nag-assign siya ng mga mag-aasikaso sa bawat lahi, itong si Butiki sa mga Minotaurs, sila Teochi naman sa mga Centaurs, at si Mamo sa mga Wood Spirits. Regarding naman daw sa kanilang tirahan since ang nauna nilang ginawa ay para sa mga normal lamang ang size, ay naisipan nilang gumawa na lamang ulit ng panibagong village para sa kanila. Gaya ng dati ay kailangan nilang gumawa ng panibagong daan at irrigation para sa mga ito, kaya naman nagpatulong na si Hirko sa 2 dalagang dragon na ito para mas mapadali ang trabaho. Agad nag-transform ang dalawa ngunit binalaan ni Hirko na huwag sila magsusunog, kaya naman bumalik na lamang sila sa human form nila at nauna na nga itong si Lasty na sinuntok ang isang puno, na sa lakas ay halos nakalbo ang direksyon ng gubat na sinuntok nito. Di naman nagpahuli ang lablab ko at binasek lamang ang isang parte ng gubat. Kaya naman muli ay pinagsabihan niya ang dalawa na kontrolin ang paggamit ng kanilang kapangyarihan at baka makalbo nang wala sa oras ang buong gubat. Tumulong na nga rin ang iba para mas mapadali ang kanilang paggawa. Samantala, dinalhan naman ni Ann ng bagong damit ang baby nila Hirko, na bagong gawa nga raw ni Zobaton,
na tila game sa kanyang mga tinatahi. Balik kila Hirko ay nagpatuloy na nga sila sa paggawa ng mga bahay para sa mga Minotaurs, na ngayon ay mas tinaasa na nila since malalaking demulag ang mga ito. Bukod dito ay mas pinalaki na rin nila ang mga furnitures na kakailanganin nila, gaya ng mga upuan at mesa. Maging ang higa nila ay talagang sadya rin na hindi tatama sa mga sungay ng Minotaurs kapag natutulog. Samantala nakahiwalay rin ang ginawa nilang village para sa mga centaurs, kung saan style sabsaban at kwadra ang ginawa nila rito. Na siyang nagustuhan naman ni Moldita. Maging ang mga pinto nila ay sadya rin since nahihirapan daw sila sa normal na pinto na laging tumatama sa paa nila. Matapos ang isang buwan ay sa wakas natapos na nila ang villages ng mga ito, sa tulong na rin ng lahat na mas nagpadali rito, at buti na nga lang daw ay di sila inabutan ng winter kundi ay siguradong problema yun. Napatanong naman si Florem kung ano raw ang magiging pangalan ng mga bagong villages na ito, kaya napaisip din si Hirko. Una ay papangalanan niya sanang Upton, Middleton, at Downton ang mga ito na nakabase sa kanilang lokasyon, hanggang sa magbago ang isip nito at para hindi na raw komplikado ay pangalanan na lamang na Village 1, Village 2, at Village 3. Ayon naman kay Tia ay mas mabuting magtalaga na rin sila ng leader sa bawat village, si Gordon sa Village 2, si Moldite sa Village 3, at saka na lamang sa Village 1. Sa gitna ng kanilang usapan ay sumingit na nga itong si Wood Spirit, at nagtanong kung kailan daw magkakaroon ng village para sa kanila. Nagsorry naman si Hirko at wala ka nga raw silang gagawing village sa kanila, na kinalungkot na nga nito, ngunit pinaliwanag ng ating bida na may proposal daw kasi siya para sa kanila. At since 40 naman daw nila ang hindi paggalaw, ay plano nilang ilagay sila sa mga importanteng lokasyon bilang kanilang mata at tagapagbigay impormasyon. May kakayahan daw kasi ang mga ito na makipag-communicate na tila telepathy sa isa't isa. Ang malupit pa ay pwede nga rin daw silang ilaw sa daan, mala street light ang datingan. Maglalagay nga rin daw sila sa unang village para okay ang lahat. At ayon, okay na rin sa wakas at may tirahan na ang lahat. Namroblema naman sila Butiki at ibinalita kay Hirko na bagamat malalaki ang katawan ng Minotaurs at Centaurs ay ulat sa mga ito pagdating sa pangangaso at paglaban sa mga halimaw. Di naman ito naisip ni Hirko dahil hindi ito naging problema sa kanya dahil sa mga Inferno Wolves na basic nga lang daw nilalapa ang mga halimaw. Dahil dito ay naisipan nilang mas paigtingin pa ang seguridad ng ibang village sa tulong nila Kuro at Zobatan. Since may nakatoka na sa pangangaso, ay naisipan ni Hirko na sa iba na lang ipatuon ang gawain ng ibang village, para maging productive parent sila, at dito pinasaka niya ang mga ito, ngunit may problema. Walang kahit isang tanim ang tumutubo. Dito na nga napatanong si Gordon kung ganitong season daw ba tinatanim ang mga butong ibinigay nila Hirko. Di naman ito masagot ng ating bida dahil noong siya ang nagtanim dati ay may tulong ito ng kanyang almighty farming tool. Na ginagawang mataba ang lupa, kahit anong tanim na papatubo niya, at lumalaki ng mas mabilis. Sa kasamaang palad ay siya lamang ang nakakagawa nito kaya magiging mahirap at mano-mano ang pagtanim ng ibang village. Iminungkahi naman ni Gordon na siguro ay takpan daw muna nila ang lupa ng dayami nang maiwasang lumamig ito ng todo at baka may tumubo na raw na tanim. At since malapit na raw ang winter, ay mas mainam na magtanim sila ng wheat o trigo kung tawagin. Namangha naman si Hirko at tila marami daw itong alam sa pagtatanim. Kaya sinabi naman ni Gordon na may mga manggilan-ngilan daw siyang natutunan sa dati nilang village. Dahil dito ay nagpatuloy na nga sila sa pagtatanim ng trigo sa pangunguna ni Gordon, na siyang aabutin daw ng halos 6 na buwan at sa summer na aanihin, na siyang nagpanibago kay Hirko dahil matagal daw pala talaga ang normal na pagtatanim. Para ipakita ang pasasalamat ng ating bida sa God of Creation at sa God of Agriculture, ay ginawa niya rin ito ng mga estatwa sa bawat village. Since natoka na nga ang Minotaur sa pagtatanim, ay natoka naman ang mga Centaur sa delivery service ng bawat village. At bagamat ulats daw sa pangangaso, ay mabilis naman daw at nakakatakas sa mga halimaw, kaya swak na swak sa delivery service. Napansin naman ni Moldita na may alaga raw palang kabayo si Hirko. Ayon naman kay Hirko ay dalang araw ito dati ni Michael, kasama ang ibang manok at kambing, tsaka matagal na raw sana niya itong gustong sakyan kaso suplado. Sarap gawing menudo, ika na nga nito. Kung pwede nga raw sanang makausap ni Moldita ay mas okay at sabihing sasakay siya. Ayon naman kay Moldita ay di siya marunong ng salitang kabayo.
Pero kung gusto niya raw ay siya na lamang ang sakyan niya, na siyang agad namang ginawa ng ating bida habang inisian naman ni Moldita ang kabayo at tila kinumpitensya pa. Ayon gigil na gigil ang kabayo na walan siya ng silbi at trabaho hahaha. Abat makalipas ang ilang araw ay tila nagpresente na nga ang kabayo na sakyan siya. Ayon sa wakas nasakyan na nga ito ni Hirko habang sa isang gilid ay nakatanaw si Moldita, na siyang sa pagkakataong ito ang inisian ng kabayo hahaha. Sa mga sumunod na araw ay nag-agawan na nga ang dalawa sa kung sino ang sasakyan ni Hirko. Hanggang sa napagkasunduan na nga lang nila na magsalitan araw-araw. Naging okay naman na ang lahat sa huli at sana nga raw dumating ang araw na kaya nang tumayo ng bawat village sa sarili nila lamang, dahil ayaw niya raw na aasa lamang sila sa almighty farming tool niya. At paano raw kung sakaling hindi na siya malakas pagdating ng panahon? Mag-relax nga lang daw ito ika naman ni Lulusi, at siya na raw bahala mamaya para hindi na siya ma-stress pa hahaha. Kalaunan ay iba naman ang problema niya, dahil karamihan na sa Grade 3 village ay puro kababaihan, at kulang sila sa lalaki. Buti na nga lang daw ay may mga bago nang dumagdag sa kanila kaya tinanong niya ang mga ito. Ayon na nga rito kay Gordon ay 28 out of 72 ang lalaki sa kanila na lubos nitong pinagtaka kung ipapadala raw ba sila sa digmaan. Todo explain naman si Hirko na kailangan daw ng kapares nung ibang babae sa village. Chuchu ng kunti, adan bengbang eba equals baby para sa kinabukasan. Naintindihan naman ito ni Gordon ngunit custom raw sa kanila na pinapakasalan lamang ang kapwa kalahi lamang. Nang si Moldita na ang pinatawag niya ay sinabi nitong 30 raw sa kanila ang lalaki, ngunit puro bata pa, di rin daw sila pumapares sa ibang lahi. Pero kung kailangan nga raw ni Hirko ng babae bilang bayad sa pananatili nila rito ay siya na lamang ang kunin nito na agad nang ang kinontra ni Hirko at hindi nga raw yun ang gusto niyang sabihin hahaha. Like and subscribe ka na muna Lods bago natin batukan ang dalagang ito hihi salamat. Ayun nga at dumating na ang winter, panahon na naman na wala silang magagawa sa pagsasaka, ika na nga ni Hirko at aasa sa mga naimbak nilang pagkain sa mga nakaraang buwan, pinagkaiba nga lang daw ngayon ay mas marami na silang papakainin kumpara dati na puro chicks lang nitong si Hirko. Pero hindi nga ito ang problema nila ngayon, ayon kila Butiki ay halos 1/3 na lang daw ng stock nilang pagkain ang nakukonsumo ng mga bagong saltang villagers, na bagamat tipid, at sanay raw sa mahihirap na buhay. Ay problema pa rin daw ika sa kanila, dahil baka mapanas o mabulok lamang ang ibang pagkain na inimbak nila. Nang si Mamuna ang tanungin kung may problema raw ba ang mga wood spirits, ay nataranta na nga ang dalaga dahil yun nga raw ang problema mismo, wala ni anumang kailangan ang mga ito. Mapapagkain man, wala, sa lamig naman, wala rin daw silang problema, gustong-gusto nga raw niyang may gawin para sa mga ito ngunit mismong ang mga ito ay walang kailangan sa kanya, litanya na nga ng dalaga. Sakto naman nagsalita si Butiki at may request nga raw ang mga minotaur sa mga wood spirits, sabihan nga raw ito ni Mamu na magsidamit dahil kagat ng lamok lang naman daw ang nakikita nila, yayabang kala mo naman daw mga melon ang dala. Natuwa naman si Mamu dahil sa wakas may magagawa na siya, at sasabihan niya nga raw ang mga ito agad-agad. Samantala, na-curious naman ang girl sa ginagawa ng ating bida, at tila raw ba may gagawin na naman itong kababalaghan. Dito na nga ibinida ng ating bida-bida ang paggawa ng mochi. Na siyang pinagtaka ng mga dalaga at ngayon nga lang daw nila narinig ang pagkain na yon, lalo na at gagawin gamit lamang ang bigas na tinanim nila. Ayon naman kay Hirko ay ibang klaseng bigas nga raw ito na specific ginagawa para sa mochi. At kalaunan nga ay unti-unti niya na itong binayo ng may rhythm katulong si Ann. Natuwa naman ang mga dalaga dahil akala nila komplikado ang paggawa nito, pero basic lang naman daw pala. Kaya niyabangan ng ating bida na susubukan nila ang paggawa nito. Kanya-kanya na ngang pasikat ang iba at ibang bayo na nga ang pinaggagawa, may mga nawasak, may mga nakagawa pa ng diamond. Pero kahit papaano sa huli ay nagawa naman nila ng maayos ang iba, at ready na nga raw sa flavoring ayon kay Hirko. May tinustang harina, may minatamis na toyo, may pinatigas na sipon ng 6-footer na baklang goblin. At ang pinakahuli ang red beans, na siyang lubos na gustuhan na nga ng mga dalaga at kakaiba nga raw ang texture at makunat, ngunit masarap, sakto raw sa panahon na malamig at sadyang nagpapainit ng katawan. Ibinida naman ni Ria ang mga nakuha nilang damo sa gubat na siya niyang hinalo sa version nila ng mochi, na talagang nahirapan daw sila sa pagkuha. Bigla naman dumating si Donovan, at narinig niya raw na may niluluto sila Hirko na bagong pagkain gamit ang kanin, sakto bagay daw dito ang alak na siya na naman nitong ibinida.
Natuwa naman si Hiriko dahil nang tikman ito ay kaparehas na kaparehas daw ng sake. Naging libangan at nagsilbing exercise na nga ng mga taga-village ang paggawa ng mochi, at ang naging pinakamagaling daw gumawa nito ay sila Gordon, na may naging tip pa nga sa ating bida para mas madali ang paggawa nito. Isang araw, bigla na lamang may nag-propose sa isang dalagang minotaur, at kung pwede nga raw siyang mapang-asawa. Nagtaka naman ang dalaga at sino raw ito, kaya nagpakilala naman ang lalaki na head ng House Brito of the Demonic Kingdom of Galgardo, na nagngangalang si Gratz Brito. Nagpakilala naman ang dalaga na si Ranana, habang sa isang tabi ang ating bida naman ay nagtataka. Ayon kay Bizel ay nais lang sana makita ni Gratz ang Great Tree Village, at mahalagang araw ang magandang relasyon ng Demonic Kingdom sa nasabing village ayon sa binata. Ngunit nang dalhin niya daw ito rito ay ganito na nga ang nangyari, na love at first sight daw sa isang dalaga. Walang ano-ano'y kinausap na nga siya ng binata, at tinanong ang ating bida kung ano raw ang mga kondisyones ni Hiriko, para maging asawa niya si Ranana, at sinabi raw kasi ng dalaga na kailangan ng kanyang permiso kung sakali man. Dahil naguguluhan ay kumonsulta na nga si Hiriko sa iba pang mga babae, at ganito raw ba ang pag-aasawa sa kanila. Wala namang nabigay na maayos na sagot ang mga ito at ginawan pa nga ng kwento si Hiriko na pambihira raw itong kaso, na tila telenovela at magiging kontrabida ang ating bida. Kaya siya na mismo ang kumausap sa dalawa, at kung seryoso man daw itong si Gratz ay wala namang problema pero si ate girl na raw ang magdedesisyon kung sakali man, walang pilitan, walang biglaan. Walang mag-uutos, huwag nga raw magmadali at pag-isipang mabuti ng dalaga, at alamin muna kung tuli na o baka supot pa nga itong lalaki. Kalaunan ay kilig-kilig na nga ang dalawa at napagdesisyon ng dadahan-dahanin nila. Naadik na nga si Gratz at di raw niya maalis sa isip ang dalaga, at baka maaga pa ng iba kung mananatili siya sa Demonic Kingdom, kaya napagdesisyon ng magbitiw sa kanyang pwesto bilang isa sa Great Generals. Bobo Ampota, ika na nga lang ni Bizel, habang nabuisit na rin ang isa pa at sinabing maglulo na nga lang daw ang binata at libog lang daw ito madadami pa lahat na hayop siya. Balik naman kila Hiriko, kung saan napaisip sa kinakain nilang kanin, at kung meron nga lang daw sana silang nori para malasa ito. Nagtaka naman ang mga dalaga at kung ano raw ba ito, kaya pinaliwanag ng ating bida na isa itong seaweed, manipis at binabalot sa pagkain. Iba naman ang pumasok sa isip ng mga dalaga at inakalang halimaw ito, pero kung mga tungkol nga raw sa mga lamang dagat ay maaasahan nila si Michael. Siyang tunay nga makalipas ang ilang araw ay dumating si Michael sa kanilang village. Dala ang request ni Hiriko na seaweeds na pinagtaka naman ni Michael dahil di nga ito kinakain sa kanila, at kung ano raw ba ang gagawin niya rito. Maging si Hiriko ay di nga rin daw alam ang gagawin pero may susubukan nga raw siya, at doon na nga niya sinimulan sa pagchap-chap, durugin nga raw nila ng maigi, at nang matapos, ay medyo haluan daw ng kaunting tubig sabay flat sa isang kahoy na frame. Lumot lang yan sa amin ika na nga ng isa sa mga dalaga, na siyang sinang-ayunan naman ni Hiriko, kaya tinawag na seaweed. Matapos nga raw ay tanggalin nila ang kahoy at hayaang matuyo. Sa tulong nila Lulusi at Tia ay mas napadali ito gamit ang kanilang mga magic. Nagulat naman si Michael at kung papel daw ba ito o tela, akala naman daw ng mga dalaga ay pagkain ito kaya babanatan na sana ni Ria. Ngunit pinigilan ni Hiriko at initin na lang daw muna nila at palutungin, at nang matapos ay binalot na niya ito sa kanin and boom, sarap mo Pia, ika na nga lang ng ating bida. Nainggit naman ang mga dalaga kaya kumain na rin, at ayon, ang sarap nga raw at sakto lang ang alat. Matapos nito ay sinubukan din nila ito sa mochi, na siya nilang tinusta sabay binalutan ng nori. At ayon, mas sumarap pa nga raw lalo ng malagyan ng nori. Lubos na mangha na nga si Michael, at kung gusto nga raw ni Hiriko ay sisiguraduhin niyang magha-harvest pa ng mas maraming seaweed, kapalit daw at kung pwede ay trade sa ilang ingredient sa paggawa ng mochi. Ayon naman kay Hiriko ay kailangan muna nilang magtanim ng mas marami pang mochi rice, pero sisiguraduhin daw niyang pag-uusapan nila ito sa village, na siyang kinatuwa na nga ni Michael, at sa loob-loob ay siguradong pagkakakitaan niya raw ito. Nagka-interes nga rin ito sa kanilang alak ngunit agad binara ng mga dalaga at sa kanila lang daw yun. Ngayon nga raw na may nori na sila, plus may kanin pa, abat di raw pwede mawala ang sushi ika na nga ni Hiriko. Unang araw ay haluan ng bagong saing na kanin ng suka, asin, at asukal, tas tsaka mo babalutin ang mga ingredients. Pag-usapang sushi nga raw ay hilaw na isda agad ang nai-imagine ng iba.
Ngunit since di raw gusto ng mga taga rito ang mga hilaw na isda, ay sushi rolls nga raw ang gagawin niya. Para magawa ito ay kinailangan niya ng sushi mats na siya niyang pinagawa sa mga elves. Matapos malagyan ng ingredients ang kanin ay erorolyo nga lang daw ito, at saka hihiwin sa maliliit na portions, may gumawa pa nga ng square pasikat din sa ating bida. Mas nagpasarap pa nga rito ang paghalo nila ng mayonnaise, salad rolls, at crab meat, na siyang lubos nagpayami rito. Kanya-kanya na nga silang tikim at bukod nga raw sa magandang tignan ay napakasarap. Sakto pwede rin daw nila itong ilagay sa lunchbox at nakakatulong daw ang suka o vinegar sa pagpapatagal ng buhay nito at hindi agad napapanis. Di nagtagal ay malapit na ngang matapos ang winter, nagsitunawa na ang mga snow ngunit malamig pa rin daw ika na nga ni Hirko, kaya nahihirapan silang magsimula muli ng pagsasaka. Buti na lang at nandyan na raw si Igo na siyang gag-abay sa kanila kung kailan. Ngunit bagong araw tuluyang umusbong ang tagsibol, nais ni Hirko na may gawin pa. Kaya ipinatawag niya ang mga dalaga. Dito iminungkahi niya na magsagawa sila ng festival since marami na nga sila, na pinagtaka naman ng mga dalaga at hindi sila pamilyar sa sinasabi ng ating bida. Kung ano-anong halimbawa na nga ang sinabi ni Hirko ngunit wala pa rin silang ideya sa plano ni Hirko, kaya tinanong niya ang mga ito kung ano raw ba ang paraan nila ng festival sa mundong ito. Ayon naman sa mga ito ay celebrate daw nila ang bagong taon o bagong pag-ani. Ngunit iba-iba ang paraan nila sa kanya-kanyang lugar kaya sa huli ay nauwi sa diskusyon ang pag-uusap ng mga dalaga. Kaya naman para masolusyonan ito ay nagsagawa si Hirko ng bunutan, at kung kaninong tradisyon ang mabubunot ay siya nilang gagawin. Nabunot na nga ni Hirko ang martial arts competition, na pinag-alala niya at baka magkasakitan ang mga ito, ngunit iba naman ang nadama ng mga dalaga na lubos na excite sa kompetisyong magaganap. Banatan mo na rin Lods ang like at subscribe ko para hindi ka tab-ulan hahaha. Ayun nga at dumating na ang tagsibol kaya happy-happy na itong si Hirko, habang ang iba naman ay todo training para sa paparating nila na paligsahan, na siyang kinamangha na nga ng ating bida dahil maging ang clerks ay todo effort para rito. Maging si baby ko ay excited na nga rin para mag-training at nagpaalam sa ating bida na uuwi na muna sa kanila dahil hindi niya raw mailabas ang tunay niyang lakas sa lugar na ito. Nabahala naman si Hirko dahil aminado sa lakas ng dalaga at baka mawasak lamang ang kanilang lugar kung nagkataon. Kaya naisip ang sabihan ng lablab ko na maging referee, since ubod nga raw ito ng lakas at siguradong yaka ang pagiging referee. Nauto naman ang dalaga at pumayag, hanggang sa sumingit naman itong si Lasty, at nagpaalam na uuwi rin para mag-training. Kinabahala na nga rin ito ni Hirko kaya maging ito ay niyaya niya na rin na maging referee. At nakalimutan niya kailangan nga pala raw nila ng dalawang referee, palusot na nga ng ating bida, sakto at akma sa malalakas na dalagang katulad daw nila. Abat effective naman at nauto niya parehas pero iginiit pa rin ng dalawa na gusto pa rin daw nila lumaban kaya pumayag na lamang ang ating bida na magkaroon sila ng isang mock battle. Maging sila Tia at Lulusi nagpaplastika na rin at namimiss na raw nila magsapakan. Ito naman naka-ready na at siya ang magsisilbing healer ng lahat ng masusugatan. Si Hirko naman rekta na sa paghahanda sa lugar na pagdadausan ng martial arts competition, at dapat daw ay ma-accommodate lahat ng villagers at mga bisita. Na siyang binubuo ng stage, mga upuan at space para sa maliliit na shops at resto. Di nagtagal ay dumating na nga ang araw ng martial arts competition, at umabot naman sa schedule lahat ng kanilang naging plano. Dumating na rin ang isa sa kanilang mga bisita, si Yuri kasama ang erpat nitong si Galgardo, ang Demon Lord ng Demonic Kingdom of Galgardo. Walang ano-ano'y dumating din ang Emperor Dragon na si Duzi, ang erpat ni baby ko at lolo naman ni Lasty, na siyang kinagulat nila at di inasahang andito mismo ang Emperor Dragon. Di nagtagal ay nagsimula na ang pinakahihintay nilang Great Tree Village First Martial Arts Competition sa pangunguna ni Gran Maria, na siyang kina-excite ng mga audience, habang si Hirko naman ay naiilang sa pwesto niya sa pinakataas. Pinakalma naman ito ni Lulusi at mag-relax nga lang daw, at dito binati na nga niya ang lahat. Simple nga lang daw ang rules, magkakaroon ng bunutan para sa one-on-one battles, at para manalo, kailangang mapalabas mo sa ring ang kalaban, o kaya naman, kapag matanggal ang headbands nila, na may taglay na magic at automatic na napuputol kapag nakaramdam ng rektang atake mula sa kalaban. Una na ngang naglaban ang clerk na si Rosalind at ang beast woman na si Mamu.
Rekta bakbakan na nga ang dalawa na siyang kinamangha ng ating bida at akala niya raw simpleng laban lamang ang magaganap. Ngunit todo bigay at totohanan daw pala talaga ang labanan. Bagamat sumipa ng malakas si Mamu ay naharang ito ni Rosalyn, at sa huli ay naisahan si Mamu. Tinanghal na ngang panalo si Rosalyn ngunit agad tinawag ang medic nila at dinamanga ang sipa kanina ni Mamu. Sumunod naman ay laban ni Donovan, na binasak lang ang laban gamit ang kunat niya, hanggang sa buhati na nga nito ang kalabang dalaga sa labas ng arena, at tinanghal na panalo. Di naman na nagulat si Lulusi at talagang batak daw sa kunat ang mga Elder Dwarfs. Sumunod naman ang laban ni Moldita, pero di pa man nagsisimula, ay nasa labas na ito ng arena at may kabobohan din talaga ang dalagang ito. Maging si Igo ay napalaban din at ayun binasak lamang ang kalabang slime. Huling laban naman ay sa pagitan nila Florem at Senna, na siyang anabangan ng lahat. Unang bamanat na nga itong si Florem gamit ang kanyang wind magic, na siyang tinapatan naman ni Senna ng kanyang pisikal na liksi. Magic dito, iwas doon, halos magkapantay lamang ang lakas ng dalawa, hanggang sa di na nga namalayan ng dalawa na parehas na silang nahulog sa labas ng arena, kaya naman itinanghal na tie o patas ang kanilang laban. Matapos ang labanan ay rekta na nga sila sa awarding ng mga nanalo, kung saan binigyan ang mga ito ng kani-kanilang honorary medals, pero ayon kay Hiraku ay kalahati pa nga lang daw ito ng kanilang paligsahan. Ang Open Tournament, at ang susunod naman ay ang Warriors Tournament, na siyang pinagtaka naman ng kanyang clerks at bakit wala daw sa listahan ang pangalan ng kanilang mayor na si Hiraku, secret nga raw ito ayon naman sa kausap nito, na siyang kinataranta rin ni Hiraku. Simple nga rin daw ang rules dito, na kung sino man ang mapabagsak at sumuko ay siya ng talo. Wala ring bawal na weapons, kaya buwelo sila. Una na nga sa kanilang bracket itong si Uno, isang Inferno Wolf laban kay Junea na isang Lamia. Nabagamat may takot sa Inferno Wolf ay lumaban Perrin, ngunit sa huli ay sumuko na lamang nang mag-transform ang Inferno Wolf sa tunay nitong anyo. Maging si Hiraku ay nagulat at ngayon nga lang daw niya nakita ang form ng wolf na ganito. Sumunod na lumaban naman ang isang butiki, laban sa isa sa mga anak ni Zobotan, na una ay kinulit pa ang ating bida na gusto nitong sumali, at doon nga ay pinangalanan niyang Makura since kailangan ng pangalan para makaregister sa tournament. Di nagtagal ay nagsimula na ang laban ng dalawa, na inakala pa nga nila na puro lamang daw iwas itong gagamba. Hanggang sa bigla na lamang hindi nakagalaw si Mr. Butiki, ayon sandamakmak na sapot na pala ang nakapalibot dito, kaya sumuko na nga lang si Mr. Butiki. Ang round 3 naman ay sa pagitan niya, isang mountain elf, laban kay Garth na nagmula sa Howlang Village. Nag-alala na nga sila dahil mukhang tagilid daw sa laban ng elf dahil na rin sa pinapakitang liksi ni Garth, hanggang sa bamanat na nga ng isang pangmalakasang atake ang elf, ayun rekta tinamaan si Garth, ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya napalabas ng arena, kaya sumuko na lamang ang elf. Sumunod na naglaban naman sila Gran Maria at si Leia, kung saan unang nagpasikat na nga itong si Leia gamit ang pambihirang magic at liksi nito. Basic iniwasan naman ito ni Gran Maria sabay lumipad para makita ang tunay na lokasyon ng kalaban niya. Hanggang sa nagulat na lamang ito nang biglang lumutang sa itaas si Leia sabay binanatan siya ng pangmalakasang atake. Nahuli na nga si Gran Maria at pinapasuko ni Leia, ngunit wa-epek sa angel natin kaya naman napilitan ang elf na gamitin ang kanyang alas. Ngunit sa kasamaang palad ay maging siya ay nakuryente rin, ayon na uwi na naman sa tie ang laban na ito. Sunod na lumaban ay sila Tia naman. Laban kay Kudal na siyang binasak nga lang nito. Di naman nagpahuli si Lulusi na siyang sumunod lumaban, ayun binasak din ang kalaban nito. Dahil pareho silang nanalo ay sila na nga ang nagharap sa sumunod na laban. Pagsimula pa lamang nila ay pasabog na ang dalawa, at hindi na nga halos makita ng mga nanonood sa sobrang bilis na nagmala Dragon Ball na nga sa eksena, lalo na si Hiraku kaya naman kinailangan niya pang gamitin ang kanyang kapangyarihan masabayan lamang ang dalawang naglalaban. Parehas na ngang nagpasikat ang dalawa ng kani-kanilang kapangyarihan nagmala Gundam Seed, hanggang sa apakan na nga nilulusi si Tia para makalusot ng isang suntok. Abat di rin naman nagpahuli si Tia at sumagot din ang kanyang suntok na lubos kinagulat ng lahat. Ayon only sa pakan na nga ang dalawa na lubos kinamangha ng ating bida, ngunit sa huli ay si Tia Perrin ang nagwagi. Ayon nagreklamo si Lulusi sabay sumbong pa kay Lablab niya na salbaha raw sa kanya itong si Tia tas tsakit pa raw katawan niya pwede pakis. Ayun nga at si Tia na ang nakaabot sa finals, kalaban ng ating pagkakatekyot na si Makura.
Sa kasamaang palad ay biniisak lamang siya ni Makura, na siya nang ang tinanghal na champion ng Warrior Tournament Yehey. Doon na nga natapos ang labanan at nagpasalamat na itong si Hirko sa lahat at magpahinga na raw sila. Ngunit may sumabat sa gilid at nagreklamo ang dalawang referee, at asa na raw yung pangako ng ating bida na kasali rin sila. Wala na nga siyang nagawa kundi pagbigyan ng dalawa, at di nga siya nagkamali sa iniiwasan niya. Ayun nawasak lahat dahil sa dalawa, kaya parehas nakatikim ng sermon mula sa kanila. Nagturuan pa nga ang dalawang pasaway sa kung sino ang may kasalanan. Kaya sinabi na lamang ni Hirko na kasalanan niya rin naman ito dahil pinayagan niya. Tuwang-tuwa naman ang lolo ng dalawa sabay niyaya ang Demon Lord na makipagsapakan din kung may time pa ito hihi. Pasapak na rin lods ng like at subscribe, salamat. Mukhang panahon na naman ng anihan at namumutok na ng bunga ang mga pananim nila, kasama na ang dambuhalang labanos na ito na agad namang tinikman ni Hirko. Manamis na miss nga raw ayon naman sa ating bida kaya nainggit itong si Senna kaya kumagit din, kaso nga lang ay maanghang daw. Ayon naman sa ating bida ay sa dulo raw kasi ito kumagit, kung saan maanghang daw talaga na parte. Pwede raw silang gumawa ng salad gamit ito, o kaya naman ay dried labanos. Nagtaka naman si Senna kung paano raw. Alangan patutuyuin natin, bobo ka ba? Kaya nga dried labanos, dried nga ni, sige ibabad mo sa tubig, hype ka. Ika na nga ni Hirko. Kalaunan ay tinawag na nga siya ng mga bata at may mga mangtanga raw na bisita sila. Agad naman itong pinuntahan ni Hirko, at dito nakita niya ang progenitor, kasama ang isang babae. Tuwang-tuwa na nga ito nang unang makita ang anak niya at tila ba kailan lang daw, habang si Hirko naman ay nagtaka kung sino raw ang kasama niya at kung asawa niya raw ba ito. Agad namang nagpakilala ang dalaga, na si Fushu o mas kilala bilang Koren Priestess. Dahil dito ay na-curious naman si Hirko kung relihiyon daw ba nila ito rito, at tila narinig niya rin nakaraan noong nagpiano si Lulusi dati. Paliwanag naman ni progenitor ay katipunan daw ito ng lahat ng Diyos at relihiyon na sinasamba sa rehiyong ito, at tinuturo nga raw ng kanilang templo ang kalayaan ng lahat na sambahin ang kani-kanilang Diyos. Ayon kay Lulusi ay si progenitor nga raw ang namumuno ng Koren religion, habang itong si Priestess Fushu naman ay sabihin na raw nilang ginagalang at dinadaos ang presensya nasan man ito. Abat dapat magpa-party tayo, ika naman ni Hirko na agad naman kinontra ni Fushu at di na nga raw kailangan, lalo na at siya raw ang may kailangan sa kanila kaya siya ay naririto. Dito na nga nito inilahad na nais niya ang tulong nila na mailigtas ang buhay ng kanyang anak. Bukod nga raw kay Lulusi na kilalang vampire princess, ay nandito rin daw sa kanilang village ang dakilang Flora Saketo, na kilala sa larangan ng medical herbs. Nagulat naman si Hirko at sikat daw pala itong baliw na ito. Abat syempre, pagmamayabang naman ng dalaga, lalo na raw ang mga sinulat niyang libro na talagang ginagamit daw sa mga eskwelahan. Nawala naman ang yabang nito nang malaman ang kaso ng anak ni Fushu. At sadyang kakaiba at komplikado raw ang kaso nito. Maging si Lulusi ay sinang-ayunan nito, ngunit di naman daw pwedeng wala silang gawin. Dito na nga tadong nag-research ang dalawa, habang sila Hirko naman ay inutusan itong mangolekta ng sari-saring ingredients. Isang puting bulaklak na tumutubo lamang sa tuktok ng may ilang bundok, na siyang iniatas na nga ni Hirko kay Tia. Sunod naman ay ang walking mushroom sa dark forest, na siyang iniatas niya naman sa mga elves. Sumunod naman ay dragon's tears, na sadya raw rare, pero nang makita niya sila Lasty, ay dinaan na lamang nila sa pagkiliti rito hanggang sa lumuha ito. Sunod namang prenoblema ni Hirko ay ang Darkstone mula sa Guru Granth Mountains, ngunit ayon kay Lablab ko ay nakakita nga raw siya nito sa tambak ni Drime na pangbara ng pinto, kaya solve the problem nila sa bagay na ito. Di nagtagal ay nakabalik na ang elves, pagod na pagod at di raw nila inakalang napakalakas raw pala ng Wonder and Mushroom, ngunit nang makita ni Hirko ay singliit lang pala ng putoy-toy niya ayon gulat siya kala pa naman niya Dax. At ang huli ay ang rare carrot na nakuha pa nila kay Michael. Nabahala naman si Hirko at ito raw ba yung sumisigaw kapag hinugot sa lupa, kaya agad siyang napatikip ng tenga, ngunit mas malala pa pala dahil sa sobrang baho nito na kahit mga halimaw daw ay kinatatakutan. Umabot na nga sa ilang araw ang eksperimento ng dalawa magawa lamang ang espesyal na formula, habang si Fushu naman ay walang sawang nagdadasal umaga hanggang gabi, matapos ang matinding pagpupuyat ng dalawa. Ay sa wakas, nagawa rin nilang matapos ang gamot, na lubos nang ang kinatuwa ni Fushu at nagpasalamat sa kanila.
Sisiguraduhin niya raw na babawi siya someday sabay rekta nang umalis. Samantala, dahil sa matinding pagdadasal ni Fusho ay bigla na lamang nagliwanag ang rebulto na dinasalan nito. Na tila isang milagro, ngunit sa kasamaang palad ay pati sa gabi ay nagniningning ito na nakakadisturbo na sa iba kaya napagdesisyonan nilang isara na lamang ang ginawa nilang altar. Samantala, nagtaka ang ibang dalaga sa mga tanim nila, na maging si Hirko ay di alam kung anong mga tanim ito. Basta't naaalala nga lang daw niya ay tanim lang siya ng tanim dati since lahat nga ng naiisip niya ay nagagawang buhayin ng kanyang mahiwagang weapon. Dahil dito ay nagsuggest si Florem na gumawa sila ng listahan ng lahat ng kanilang tanim. Para maiwasan na ang ganitong sitwasyon, na siyang agad sinang-ayunan naman ng ating bida, ngunit napapaisip pa rin si Hirko kung ano ang tanim sa kanilang harap. Nang makita ni Hirko ang nalaglag nitong bunga ay dito niya napagtanto na isa itong walnut. Sabay sabi sa mga dalaga na kinakain ang loob nito ngunit sadyang may katigasan ang shell nito kaya kakailanganin pa raw nila ng nutcracker. Pasikat namang biniisak lamang ni Tia ang pagbukas nito ayon nabilid na naman ang bida natin. Sunod ay almond naman ang nakita nila na lubos kinatuwa ni Hirko. Di nagtagal ay mani naman ang nahanap nila, abat mas lalo na namang natuwa ang hayop, umuulan ng mani sa paligid niya. Dito niya napagtanto na may time dati noong wala pa sila na naisipan niyang uminom ng beer ngunit walang pulutan kaya ayun puro mani ang tinanim niya. Di nagtagal ay may nakita na naman silang isang kakaibang bunga na lubos pinagtaka ni Sena at bakit may potoy-toy daw. Paliwanag naman ni Hirko na kasoy daw ito, at ang nakalawit sa baba ng prutas ay ang nasabing cashew nut. Pagbalik ay agad pinatusta ito ni Hirko, mala roasted peanuts, na siya namang nagustuhan ng mga dalaga. Lalo na itong si Florem dahil siguradong papatok daw ito pag tiniinda. Sumang-ayon naman si Hirko at perfect daw ito pang kalakal dahil matagal ang buhay nito. Makalipas ang ilang araw ay kay Mr. Slime naman napunta ang kwento, kung saan meron silang particular na slime na naging wine slime ng tunggain nito ang isang barley ng alak. Mula noon ay lagi na raw itong nakikiipal sa anumang ginagawa nila, maging sa pag-test flight nga ni Hirko ng kanyang parachute ay lumitaw na naman ito. At layon na ni Hirko na makagawa ng parachute para di na raw siya mag-alala na malaglag kung sakaling nakasakay sa taas ng dragon. Dito na nga nagbumida-bida ang slime at tila ba nag-volunteer na sumakay sa parachute, ngunit di pa man nagtatagal sa taas ay bigla na lamang itong tumalon na tila ba daw na board ika nila Lasty, na siyang maging si Hirko ay nahihiwagaan at napaka-misteryoso raw ng kupal na ito. Samantala, sa workshop ng mga mountain elf, nagmuni-muni itong si Hiterto, ang assistant head ng mga mountain elves, kababata nga raw niya itong siya, at siya raw sana ang leader nila, kaso mas feel niya raw na maging assistant lamang kaya. Kaya siya na ang naging leader nila, na naging okay naman daw. Hanggang sa mapadpad na nga sila sa Grade 3 Village, kung saan nagulat sila sa sarap ng mga pagkain, komportableng tulugan, lalo na ang masarap na paliguan, na siyang bago lahat sa kanilang lahi. Malaki nga raw ang utang na loob nila sa Grade 3 Village lalo na sa pagtanggap sa kanila, kaya iniisip niya kung paano nila magagantihan ito at paano mapapanatili ang ganitong buhay, lalo na't paano mapapakita na may ambag din sila sa village na ito. Kung paano mapapanatili ang magandang relasyon nila sa mayor ng village na si Hirko, na sadyang hindi bias at pantay-pantay ang trato sa kanila. Buti na nga lang daw at saktong inlababo itong siya kay Hirko, na napaka-obvious daw. Dito na nga niya kinausap siya, na bagamat nahihiya, ay pumayag din naman sa idea ni Hiterto, na mas mapalapit sa ating bida. Todo training na nga siya at nagpasikat ng kanyang lakas sa pamamagitan ng pagbubuhat ng malalaking bato, na siyang magiging paraan niya raw para handgan siya ni Hirko. Mariing pinagsabihan naman ito ni Hiterto na hindi nga raw epek ang ganitong paraan niya lalo na sa pagkuha ng atensyon ni Hirko. Nabahala naman siya at akala niya raw pisikal na lakas ang ikatutuwa ni Hirko, hanggang sa napagtanto niya na kung lakas lang naman ay maraming mas malakas sa kanya lalo na noong naganap nilang martial arts competition. So paano nga raw siya magpapapansin kay Hirko? Tanong na nga nito. Na-stress naman si Hiterto kaya sinabi na lamang na ipapakita niya na lang ang ibig niyang sabihin. Siyang tunay nga ay nagpasikat na ito sa harap ni Hirko, gamit ang lakas niya sa pagbubuhat ng bato. Ngunit gaya ng inaasahan, nagmunta nga lamang ito sa harap ng ating bida. O ngayon alam mo na, di lahat na dadaan sa pisikal na lakas na hype ka, sermon na nga ni Hiterto sa dalaga, di pa man nagtatagal ay nag-training na naman ito. Na ipapakita na nga lang daw niya ang kanyang abs kaya napakamot ulo na nga lang si Hiterto.
Ayon dito ay kung ganito lang din naman daw ay training na nito ang kanyang puwet at legs, na siyang siguradong mapapansin daw ni Hirko kung sakali, at mas maiging gamitin ng araw nila lahat ng kanilang alas para magtagumpay. Di dibdib ko na lang, ika naman niya sabay push-ups ng matindi. Pa-push na rin lods ng like at subscribe ko. Umiitim daw singit pag puro lang nude, hihi salamat. Sa mga di pa nakakaalam, ang Great Tree Village nga raw ayon sa ating bida ay nasa loob ng Forest of Death, na noong una ay akala raw ni Hirko ay joke-joke lamang, hanggang sa mismong siya raw ay naging saksi sa sandamakmak na halimaw na laman ng nasabing gubat. Lalo na raw ang demon spiders na siyang tirador ng lahat ng ibon kaya wala man lang daw maririnig na huni ng ibon sa gubat na ito. Kaya nga raw niya sinasabi ito ayon kay Hirko ay dahil ito na nga ang problema nila ngayon, kung saan may mga hinuli na babaeng may pakpak ang hinayupak na mga anak raw ni Zabuton. Sinamahan pa nga raw ng mga pasaway ding anak nila Kuro, na siyang pinagtataka ni Hirko at ano raw ang nangyayari, tanong na nga niya kay Gran Maria. Kwento naman ni Gran Maria ay nag-scout daw sila dati ng mga mare-recruit pa na ibang angel dahil since lumalawak na ang kanilang village ay kinukulang na sila sa manpower. Di niya naman daw akalain na lulusab ang mga ito kasama ang isang pasaway na anak ng isang angel leader. Ayon pa kay Gran Maria, nagngangalan daw itong Kiabit, isang future leader ng mga angels. Na siyang nag-iingay na nga sa gilid at bakit ganito raw nila tratuhin ang isang angel, lalo pa at bisita raw sila. You welcome naman sana raw sila ng maayos kung nagkataon ika naman ni Hirko, sa bakit daw kasi lumusab pa sila inakala raw tuloy ng mga bantay nila na kalaban sila, paliwanag na nga nito. Paliwanag naman ng angel na wala raw silang planong masama, bagkus ay nais lamang panatilihin ang kanilang dignidad bilang angels, since dakila raw silang lahi, na sinasamba ng iba, ngunit ang pinagtataka raw niya ay bakit may kalahi sila na nakatira sa village na ito na inaalila lamang daw nila. Nagtaka naman si Hirko at ano raw ang pinagsasasabi ng baliw na ito, tanong na nga niya kay Gran Maria. Dagdag pa ni Kiabit na binastos daw ni Hirko ang kanilang custom iya, na siyang lubos pagtataka naman ng ating bida. Ayon pa sa dalaga ay di raw sinunod ni Hirko ang trial para maging asawa ng isa sa kanilang mga angel. Dito na nga ipinaliwanag ni Gran Maria kung ano ang pinaputok ng botchi ng pasaway na angel, na misunderstanding lamang ang lahat, sa lahi raw kasi nila. Para magparami ay kailangan nilang mag-uwi ng asawa mula sa ibang lahi, pero kailangan nga raw dumaan sa custom iya nila. Kung saan ilalagay sa trial ang nasabing lalaki para i-test ang worth nito, at since nakatira daw sila sa village na ito nang hindi ginawa ang nasabing trial ay maaaring yun ang problema nitong si Kiabit. Di explain na lang natin sa kanya ang totoo, ika naman ni Hirko. Napasusmerisep na lamang si Gran Maria at bobo nga raw itong si Kiabit. Imposible nga raw na tumagos sila sa katangahan nito. Agad nagets naman ito ng ating bida kaya sinabi na lamang na kung mag-so-sorry ang mga ito sa paglusob sa kanilang village ay papatawarin niya ito. Ayon na kumbinsi niya ang mga alagad ni Kiabit ngunit iba talaga ang tama nitong si Kiabit, at ayaw talaga. Para matapos na ay nakiusap na lamang si Gran Maria na sakyan na lamang ni Hirko ang gusto ng pasaway na angel, at gawin ang trials na nais nitong pagdaanan ng ating bida. Tsaka huwag nga raw mag-alala si Hirko dahil sigurado raw siya na basic lamang ito sa kanya, habang lubos namang natuwa si Kiabit at sigurado babagsak daw ang ating bida. Rekta na nga sila sa trial habang pang-ising-isi itong dalaga. At may 5 trial nga raw na pagdadaanan si Hirko, at una na nga raw dito ang kanyang yaman, pagmamayabang pa nito. Kailangan niya raw magbigay ng 777 gold coins. Pwede ba trade na lang ng parehas na halaga? Pakiusap naman ng ating bida, na siyang oo naman ni Kiabit ngunit duda raw siya na meron ganoong parehas na halaga sa village na ito. Nagulat na nga lang ang dalaga nang ipakita ni Hirko ang ilan sa kanilang mga nakatenggang gamit, na libo-libo ang halaga. Na siyang agad binulsa naman ni Kiabit at pwede na nga raw ito. Pangalawang trial nga raw ni Hirko ay trial ng katalinuhan, kung saan may ipinaliwanag itong laro, pang-ising-isi pa at pang-matalino nga lang daw itong laro at hindi para sa mga bobo. Hanggang sa yun, natigilan na lamang ang dalaga at binasek lang ni Hirko. Tumuloy na nga sila sa susunod at susukitin naman daw ang lakas ni Hirko. At mag-a-assign daw siya ng kalaban nito, na siguradong mahihirapan daw ang ating bida, kaya manginig na raw ito sa takot, dahil ang makakalaban niya ay ang mortal na kaaway nilang mga angels, ang durodamanyong vampire princess daw na si Lulusi. Huwahahaha, tawa-tawa pa nga ng tanga habang si Gran Maria naman ay natatawa na lamang sa gilid.
Ayon napahiya na naman siya nang makita si Lulusi na di lang basta tinalo ni Hirko, inanakan pa nga ng hayop na ito kaya sinabi na lamang ni Kiabit na rekta na sila sa susunod na trial nito. Ngayon daw ay siguradong all odds na ang ating bida dahil ang susunod niyang makakaharap ay ang Gatekeeper Dragon ng Gugugranth Mountains. Di pa man ito tapos magsalita ay bigla na lamang lumutang ang tinutukoy niyang dragon, na agad umalis nang sabihin ni Hirko na busy pa siya. Ayun nata mer na lamang ang gaga. Abat laban pa rin na si ate mo, at meron pa raw huling trial na susukitin daw kung swerte si Hirko sa pamamagitan ng coin toss. Ano pa nga ba at talo na naman siya, ngunit biglang binaliktad ang coin at sinabing talo raw ang ating bida. Lakas ng tama mong hype ka, ika na nga lang ni Hirko. Hanggang sa nagulat na lamang sila nang biglang lumutang na itong si Tia, at tama na nga raw itong kalokohan ni Kiabit. Agad nagsorry naman si Tia sa mga nangyari, at pagpasensyahan na nga raw niya si Kiabit dahil puro sabaw ng sinaing na kanin lamang ang tin-iron nitong gatas noong baby pa. Nagsorry na nga rin ang dalaga at medyo napasobra din daw talaga siya. Wala naman itong naging kaso kay Hirko, at sinabi pang ang welcome sila sa village sabay pinatuloy sa village 1 pansamantala. Okay din naman daw ito kaso may tama talaga lalo na pag nalalasing. Malaki naman ang naging pasasalamat nila Gran Maria, dahil wala na raw silang magiging problema sa pagpapatrol dahil marami na sila. Dagdag pa at sandamakmak na pogi points naman ang nakuha ng ating bida dahil pwede naman daw sanang paalisin ni Hirko ang mga ito ngunit sa halip ay nag-effort pa ito para maayos ang sitwasyon, na ayon kay Gran Maria ay malaking utang na loob na masusuklian lamang nila sa pamamagitan ng pagsama at pagsilbi sa jackpot nating bidang sana all na namang hayop ka Hirko. Makalipas ang ilang araw ay panibagong problema na naman ang kinaharap nila Hirko, isang dragon na naman ang dumayo sa kanila, at nakiusap sa ating bida na kung pwede ay dito na raw muna siya. Nagpakilala na nga itong si Domime, ang nakababatang kapatid ni Hakyeren at Drime, na lubos ang takot at pangamba at tila ba may tinatakbuhan na siya namang pinagtaka ni Hirko. Walang ano-ano'y natigilan na nga lang ito, nang dumating ang isang Black Dragon, na nagpakilala namang si Quan, ang fiancé nitong si Domime. Mukhang mabait naman daw ito, sa isip-isip na nga ng ating bida, kaya nagtataka raw siya kung ano ang lubos na kinakatakot nitong si Domime. Maging si Drime ay tiklop nga rin sa nasabing dalaga, habang relax lang itong si baby ko at huwag nga raw sanang bulihin ni Quan ang kapatid niya. Pinabulaanan naman ito ni Quan at sinabing siya nga raw ang binubuli nitong si Domime, dahil pangako raw ito ng pangako sa kanya na magde-date sila, ngunit lagi naman daw siyang di sinisipot napakasupot. Minsan daw pag bibisita siya nagpapanggap pa itong wala para maiwasan lamang siya, kaya tinanong ito kung may iba raw ba itong babae. Bago pa man sumabog ang dalaga ay sumingit na si Hirko, sabay nakiusap kung pwede niya raw makausap muna si Domime. Nang masolo niya ang binata ay agad na nga itong nagtangkang tumakas, ngunit pinigilan ng ating bida, at sa nakikita nga raw niya ay wala siyang magagawa para matakasan ng nasabing dalaga, kaya harapin na nga lang daw ito ni Domime kaysa nagmumukha lamang siyang supot na hayop siya. Kung siya nga raw itong si Domime ay gumawa na lamang sila ng kasunduan na parehas silang makikinabang. Sabihin niya lahat ng ayaw niyang ginagawa ni Quan, o kung ano ang gusto niya sa relasyon nila, nang maayos na ang lahat at panatag silang parehas. Pero hindi yun papayag, reklamo na nga ni Domime. Supot ka din talagang hayop ka, tinanong mo na ba? Napaka-assuming mo, kala mo naman pagka-gwapo mong animal ka, banat na nga rito ni Hirko na siyang kinatamimi na nga ng lalaki. O ayan papel, isulat mo lahat ng gusto mong mabago, patungkol dyan sa fiancé mo, nang di ka na puro reklamo. Ganun din ang sinabi niya rito kay Quan, na isulat lahat ng gusto niya at ayaw, nang magtagpo sa gitna ang mga kagustuhan nila, nang may respeto at pagmamahal. Agad namang sumang-ayon ang dalaga, at dito sinabing gusto niyang lumalabas sila, kinakain ang cookie niya, with matching holding hands, habang itong si Domime naman pabibeng hayop na supot, bading. Malalibro na nga ang nasulat ni Domime habang simpleng isang rolyo lang ng papel ang ibinigay ni Quan. Matapos nito ay di na nga natigil ang pagsusulatan ng dalawa, hanggang sa ilang araw ang lumipas ay masaya na ngang nagpaalam ang dalawa at naging effective nga ang diskarte ng ating bida. Napatanong naman si Lablab ko at bakit tinulungan daw ni Hirko ang kapatid niya. Ayon naman sa ating bida ay ayaw niya lang daw kasing magwala pa ito dito sa village nila, mahirap na, tsaka pamilya raw sila ni Hakyeren kaya di na sila iba para sa kanya, na kinatuwa naman ni baby ko. Ayon sinabing susulatan niya rin ito balang araw,
buwisit na here kung sakanya na lang lahat na hype siya. Pasapak nga lods ng buwisit na yan, imagine mo yung like at subscribe ko, hihi salamat.